Nilaglag na mga kababayan ni Digong yung kanyang mga dating opisyal kasama si Bato. Lahat na niya yan, mga opisyal ko. Pati niya ito, si Bato. Death squad ko yan. Tapos mayroon pa niya akong ibang grupo na death squad din. Tumalon mga kababayan si Digong sa Kumunoy. Yan sabi ni Digong, yung isang senador niya, yung nakaupo dyan, si Senator De La Rosa, death squad rin yan. Nag-self-destruct po si Digong sa sobrang nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ibinaon niya yung kanyang sarili sa Senate investigation. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Ayan po si Digong. Hindi lang nilaglag niya yung kanyang mga kasama, pati yung sarili niya. Nilaglag na rin po. Bombshell po yung binitawan ni Digong. Inamin na may death squad siya. At nilaglag yung kanyang mga dating opisyal, mga chief PNP, including Bato. At sabi rito, lahat niya sila, death squad. Former President Rodrigo Duterte admits that all members of the Philippine National Police, including former PNP Chief Bato de la Rosa, are part of the death squad. Tapos, mga kababayan, sinaniban po si Digong. Yan po kasi pag mayabang, di nasilo siya. Yari siya ngayon. Malamang after the hearing mga kababayan, masama na yung loob. Ngayon pa lang ng mga dating PNP officials kasi po nilaglag silang lahat ni Digong. At pati yung kanyang sarili, sinama niya na ibinaon. Sabi ni Digong, dapat niya ako lang yung managot. O di wow, pero ang sigurado rito, mga kababayan, pag nag-case build-up, malamang damay pati si Bato, si Bongo, and other officials ng previous administration, mga PNP. Kasi mismong yung commander-in-chief nila, yung presidente, inamin na may death squad talaga niya. At silang lahat niya death squad. At inamin ni Digong na ini-encourage niya na lumaban ang mga suspects para ma-justify po yung pagpatay, yung pag-neutralize sa mga suspects. Talaga niya, in-encourage ko na lumaban niya kayo. Yan ang sinabi ko niya sa mga pulis na i-encourage niya ninyo na lumaban yung suspect. Ganon yung sabi ni Digong. Yan po sabi ni Digong. Duterte elaborated on his instruction saying, ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo. Encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan buhayan. Yan buhayan. Yan ang instruction ko. Encourage them, lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Kung nagpresidente ako, ganun din. Nung nagpresidente ako, ganun din. Ganun rin sa command conference dyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Inamin na mismo, mga kababayan, ni Digong. Ngayon, pinaulit pa ni Senator Risa Ontiveros. Pakinggan po natin. Ito po yung Senate investigation. Dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow up question ako sa dating presidente. Go ahead, Mr. Chair. Mr. Chair. Salamat kaayo, Mr. Chair. Kanina, sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? Ang death squad ko, ma'am, is of course it is organized. Hanggang dyan lang. Parang nag-worry na si Panilo. Ano po yung structure ng organization na iyon? Biglang nagka-amnesia, Si Digong?
Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure nung death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? At sino yung 7 yon na miyembro ng death squad Fight niyo? crime. No sir, yung pangalan nung sabi niyo. Ditang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. 7 tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano Nagpapalusot po po. mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. Hindi po For siya the life 73, 78 na po. I cannot remember the name. And ano po yung structure nung 7 yon? Merong bang team leader, may 2 tenyente, then may 4 pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam Amnesia na kung bakit kayo bigla nandito. po. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, May reward po ba yung 7 iyon sa death squad nyo? Again, ma'am? May rewards po bang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo? Yung Yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Hindi po ako lumalabas. May ibang lumalabas. O, Yung dito sinabi tayo po ninyong ang death squad, pinag-usapan may dito, rewards po ba yun? centered sa police na sinasabi na binabayaran. No sir, pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Unprompted. So, kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na 7 tao, may rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga maraming gago na mayayaman sa Davao. Hindi Ano mo pong kaya- connection ng mayayaman sa Davao O, gusto dun sa pumatay miyembro ng mga death kriminal. squad?
Because Ibig they want their city to be safe. Nagbibigay sila, yung Because mayayaman, they want ng reward sa business to death thrive. squad? Yes, sir. Bago po yan, sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi, ma'am. Sila Si Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait, kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero kung ang sagot. problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay na. Ayaw kung marami. Police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May Huwag mo rewards akong po ba tanungin sila? kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung 7 miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am. Kung Walang police rewards. yan, lalo Hindi ng ho. police. Bakit Wag- ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba, hindi po. Paiba-iba Trabaho po nila yung yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga pulis. Oo. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Ah. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. So, libre lang yung May I remind the pagpatay. Senator, this is just an intervention. Yeah, I'm sorry. We have to I follow, apologize, we have Mr. to Chair. follow the Yes, order. I Yes, please, submit, please. Mr. Chair. The time for Senator Estrada has expired. Senator Villanueva for just an interjection. Mr. Chairman, I've been here for more than 4 hours. Lampasan natin yung pagtatanong ni Senator Villanueva kasi mahina. Balikan natin yung paggigisa, grilling, mga kababayan ni Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros lang po ang may matinong pagtatanong. The rest po, wala. Sabi ko nga po mga kababayan, malayo sa Quadcom, pati sa parliamentary procedure po, para lang nag-uusap mga kababayan sa lupon. Parang sesyon sa barangay. Di ba? Walang kaayusan. Walang tinatawag na orderly procedure. Amay na din pala mag-preside itong si Coco Pimentel, kahit abogado. Malayong-malayo po sa pag-preside ni Quadcom Chairman, Overall Chairman Ace Barbers. At karamihan sa ating mga senador, malayo po doon sa mga members ng Congress, ng Quadcom. But anyway, balikan natin yung pagtatanong po ni Risa Ontiveros. Kasi si Risa lang ang may laman. Magtanong mga kababayan. All over. Mayors, All over. Hindi ko masabi ko. just for the record again, Mr. Chair, and with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. That is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ina, huminto. Walang tigil po sa pagmumura. At sinasabi niya, my country, parang si Kibuloy talaga. Ang dating Pangulo, malaki yung impluensya ni Kibuloy. Si Kibuloy may universe. Pag-aari niya yung universe, si Digong po, may country. Parang siya na lang po ang Filipino. At siya may titulo ng Pilipinas, may country. Di ba dapat, our country, bansa natin, hindi may country lang. Yung police po, may police. Hindi mo yan police. Police, kaya nga Philippine National Police. Police ng mga mamamayang Filipino. Police niya daw. You see, hindi mo siya private army. Balikan natin mga kababayan ang pagmumura ni Digong. Kapag hindi, tutudasin kita. O, kita mo? Yun ang, lalo Inamin na niya. pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pumasok yung pulis doon,
Hindi mo sabi, hoy, pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao na harapin ko, o dito, total, let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungguay. Pero Mr. Chair, forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of patapusin mo lengguwahe. muna ako. Sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Tama. Salamat kaayo, Thank Mr. you, Chair. thank you. Hindi tayo Mr. President, magkaintindihan Mr. dyan. President, sir, excuse me, sir. I am relating a conversation. I am, hindi Yes, ako nagbumura. Mr. President, okay. Sinasabi ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa Correct. tao. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police officers, may kasamang mura. Pero okay na, klaro na po yun. Pwede na nating hindi ulit-ulitin, Mr. President. Hindi lang, Kung pwede sabihin ko lang. na kaya, papatayin kita. Hindi lang ako magmumuro sa... Inadmit na niya. Iwasan lang po. We try our best na iwasan na po. Anyway, naintindihan po. Confirm. Mr. Chairman, just one last because I Confirm mga kababayan talaga, yung AGK at may death squad siya, inamin niya. Ng ating dating Pangulong Duterte na hindi perpekto, maraming mali, and binanggit po niya yung kamalian na nag-stem from the local government units, at binanggit po ng ating dating Pangulo na pati pulis may pagkakamali din. And I think it happened, itong nakita natin noong August 16, 2017, yung kay Kian De Los Santos. Mr. President, I was the one who first called for the investigation and filed the resolution here in the Senate about what happened doon sa Caloocan. And ang nangyari nga po dito, 3 policemen, si Juarez, Pereda, and Cruz were found guilty of murder. They are sentenced to reclusion perpetua, imprisonment of up to 40 years. Ganon din po yung nangyari kay Carl and Kulot de Guzman, neighbors yung police na kulong, sinigong nasa Ganon labas. din po, no? Si former PO1 Jeffrey Perez was convicted by reclusion perpetua. Ito ba, Mr. President, yung binabanggit nyo na involved din minsan yung police? Ibig nyo po bang sabihin, yung mga police po na minsan gumagawa ng beyond doon sa dapat nilang tungkulin na gawin ay dahil sila rin ay involved sa droga? Correct. Correct. Alam mo kasi, ang pulis, hindi na papatay lang o baski sino lang diyang sibilyan. Bakit sila maghanap ng sakit ng ulo? Kaya yung mga pulis na nandyan sa... Itong mga pulis ngayon kikinig na sa atin, mabutit alam nila. Kayong mga pulis na nasa droga sa sindikato, kayo ang dapat talagang... Kaya, maswerte, kaya bigyan pa ako ng pagkakataon maging presidente, uubusin ko talaga kayo. Bullshit ko. Thank you, Mr. President. Look, Ulitin niya. You know, pag hindi ko... Walang remorse sa kanya. Ginawa ko sa Davao, isasakripisyo ko yung mga bata at isasakripisyo ko yung mga tao and yung pag-progress ng syudad. If I allow the criminals noon, kidnapping dito, kidnapping doon, druga dito, druga noon, magulo ang syudad. Yun ang sitwasyon. Nung pumasok ako ng mayor, nag-warning ako. At ang warning ko talaga ganito, wag mong gawin yan kasi papatayin kita. So, ang Davao ngayon, maganda na, tapos naman sila lahat, napatay naman, wala naman siguro maragdag. Kung may gusto, sige. Alam mo, it's a matter. Inulog niya yung sarili niya. Yung karakter ko akin. Yung views mo sa buhay, iyo yan. Yung views ko sa buhay yan. Yung political agenda mo, iyo yan. Meron akong political agenda. Kanya-kanya tayong filosofiya
pagtingin sa buhay. Kaya, na-timingan mo lang na kung ako ganito ang utak ko, yung masasamang tao, pasensya. But foremost is really, I protect the innocent at saka yung taong bayan. Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you. Mr. President, nabanggit mo kanina na Metro Manila mayors and then siguro mga highly urbanized cities yan. I'm sure in the other places of the country na highly urbanized cities na involved sa droga. When you were president, siyempre yung disciplinary action pwedeng ma-initiate sa office mo. So, did we use the disciplinary provisions in the local government code to discipline the mayors of the highly urbanized cities under the office of the president? Mahirap, sir. Mahirap talaga, sir, because una, matatakot talaga ang mayor. Especially dito sa Maynila. Puro sindikato dito. Kasali na ang pulis, sundalo, kriminal. Ang problema dito sa Maynila, sir, hindi mo malaman kung sino ang kalaban mo. Baka sabihin mo lang kriminal, sindikato, hindi mo alam pati pulis. Mga pulis, alam nila yan. Ito mga pulis nandito, yung mga pulis, alam nila yan. Na may mga tao sila na ganun. Ang problema, hindi nila basta-basta mapaalis. Siguro, i-isolate nila yan, assign nila ng duty na medyo mapalayo, but they can only do so much. Pero paglabas ng opisina yan, sir, may baril, may authority, and they come into contact with criminals, yun ang problema ng bayan. Mr. President, did we use the disciplinary power or authority of the office of the president over these highly urbanized city local government officials during your term as 6 years? Did you use it? Mahirap, sir, yung kung mayor. Yes, mayor. Against a mayor. Mahirap because yung word na due process, sir, yun talaga ang... I am not trying to belittle the democratic principles of our country. Pero yung due process, sir, yun ang pinakamahirap. Pagka pinailan mo ng kaso due process, it would take years. At kung may abogado yan, sir, matapos na lang ang termino ng animal, wala mangyari. Kaya, hindi naman ako nagyayabang. Lahat naman tayo may init sa ulo eh. Pero, pag mayor ka, kung sabihin mo, si Mayor Duterte, ilang termino na yan, love siya ng tao. Sinasabi, hindi ko kailangan ang love ninyo. You just obey the law. Huwag na yung love ninyo, hindi ko kailangan yan. Marami akong love sa labas. Naglalove. Ang problema dito, sir, is when you are a mayor, dito na lang tayo sa mayor, pag hindi takot ang tao sa iyo, kung sabihin mo lang, wag yan kasi por respeto si mayor. Respect is not enough. Dito sa Pilipinas, kung sabihin mo, wag natin gawin yan por respeto kay mayor. Ibang klaseng tao yan, sir. Medyo yung mga lasing-lasing siguro, papaputok-putok, yung malasing, bang-bang-bang. Huwag mong gawin yan kasi nakakaya kay mayor. Pero iba yung kriminal, sir. Yung mga kriminal, hindi yan. Thank you, Mr. President. Can I take advantage of the presence of the CHI Chairman, Attorney Palpalatok? And thank you for attending us. Very short notice. Sa umaga lang namin siya naimbita. Can you tell us briefly, ano ginagawa ng CHR? Kasi merong unfinished business ang former chairman ninyo. Kanina sinabi niya ni Senator Laila de Lima. Can you tell us briefly what
what are you doing on the complaints or grievances against the Philippine war on illegal drugs? And maybe, siyempre, I'm sure mahaluan mo ng konting overlaps, EJK dyan. Yes, go ahead, Chairman. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po. Regarding po dun sa DDS investigation conducted by then Chairperson Laila de Lima, yun po ay natapos ng 4th Commission under Chairperson Eta Rosales. Katulad po na nabanggit ni Madam Chair, nagkaroon ho ng endorsement sa Ombudsman for the determination of filing of administrative and criminal cases. Regarding the drug war, yun pong 5th Commission under the then Chairperson Chito Gascon conducted investigations on killings in relation to the drug war. Meron hong nailabas na report during that time. Ito po yung report on investigated killings in relation to the anti-illegal drug campaign. Nailabas po ito noong April 2022. Subalit, ito hong report na ito is not on the determination on accountability. It's more on policy recommendations to different agencies of the government. Pero tinignan po kung meron hong paglabag sa karapatang pantao. And ang conclusion po dun sa report na yon is there is a violation of human rights, particularly right to life, and it's the failure of the state to address the problem. Wala pong dun sa report pong yon, wala akong determination kung sino accountable. That's why ito hong aming commission ngayon, the 6th Commission, formed a task force para kung tignan ulit yung mga kasong iniimbestigahan ng komisyon and to determine ang accountability naman kung sino ho yung dapat managot doon sa mga pagpatay. So ang naging problema ko kasi ng komisyon dito ay yung pong mga kapulisan, they refuse cooperation with the Commission on Human Rights. Ayaw po nilang bigyan ng dokumento ang komisyon. At dahil dito, naging problema ng komisyon ng pag-conduct ng investigation, hindi po namin matapos. And sa ngayon, because of these congressional inquiries, umaasa ho kami na makakakuha kami ng mga bagong ebidensya at finally, ma-close ho namin itong investigation na ito. Mr. Chairman, if I just clarify. So, work closely with us kung gano'n. And then, bigyan nyo kami ng inputs. Ano yung mga information na gusto ninyo palang makalap namin? Mr. Chairman. Yes, Your Honor. Ang isa pong, pinaka-importante po siguro sa amin in relation to our investigation, yun pong directive from the Philippine National Police preventing the sharing of information to the Commission on Human Rights on the basis of Executive Order Number 2. Yun pong exceptions. Dated what? EO number 2 dated para ma-situate natin kailan in-issue yan. It was issued during the time of former President Duterte, Your Honor. Kaya anong month yan? Basta 2016 to 2022 yan, EO number 2. Yes, sige, go ahead. So, yun po yung naging problema kasi yung police po, nung nag-iimbestiga ang komisyon, pumupunta ho sa different police stations kung saan merong nangyaring pagpatay at humihingi kami ng mga investigation reports, spot reports, kung anong mga ebidensyang available sa police. Hindi ko sila nagbibigay. At iba-iba ho yung dahilan. Isa hong dahilan yung EO2. At ang iba pong dahilan, meron hong direktiba coming from the leadership of the PNP na pinagbabawalan makipag-ugnayan ng Commission on Human Rights, kasama ho yung mga NGOs or human rights workers. Ano naman documentation nun? Nung direktiba from the leadership of the PNP, anong documentation? Meron hong sinasite na memorandum from the PNP. What is it? Can you identify the memorandum? Sir, may I be allowed? Hindi na siguro ako. Chairman, you will continue. You will continue. We'll just allow the President to interject. Mabuti ditong napag-usapan na rin natin ang puro tayo Pilipino, sir. Pilipinas to.
dumaan ako, mayor, congressman, naging presidente ako. So, more or less, medyo kapa ko yung ano. But let me start by saying talagang hardliner ako. Because siguro sa disiplina rin nung bata pa kami, yung nanay ko na pag nagkasala ka noon, talagang 5 oras ka dyan sa altar na kaganon. So, yung ano namin, kanya-kanya tayong ano yan. Nung na mayor ako, gusto ko yung tama lang. At gusto ko protektahan yung pamilya ko, the city of Davao, yung mga tao, na huwag mong saktan. Kaya yung mga kriminal na nag-warning na ako, tapos they persisted, lalo na sa droga. Alam mo, sir, Yes, Mr. Chair. In the interest of time, with all due respect, pwede po bang matanong yung follow-up question sa CHR? Sige. No, I'm asking Mr. Chair. Sige ako, ma'am. Yeah, Mr. President, sige, thank you for the input. Sige, can we continue with the chairman of the CHR? Sabi mo, may direct, in addition to EO number 2, ang na-encounter ninyo mga problema, may directive from the PNP leadership. Can we give the documentation? Which one? Ang isa ho yung memorandum, memorandum dated July 28, 2017. Isinite po ito ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police sa pag-deny ng aming request and subpoena for documents. Meron din ho mga verbal instructions coming from the alleged superiors ng mga chief of police. Okay, are you encountering the same problems or reasons as of the moment when you want to find out what happened from the station? Sa ngayon po, kasi after the House of Representatives initiated the hearings on EJK, nagkaroon kami ng opportunity to speak up with the PNP Human Rights Affairs Office. And we brought up the issue. And we were hoping na magiging cooperative ang Philippine National Police this time. Kaya lang nung sumulat po kami, ganun pa rin po, ayaw pa rin nila mag-provide ng... May I just ganun pa rin. Yan ang testimony mo ngayon sa atin. Ganun pa rin ngayon. Yes, yes, John. Mr. Chairman, I would just like to ask the report lang, Senator Batonov, just one quick... So yun, mga kababayan, ng parte ng Senate hearing. So abangan natin yung mga susunod na mga revelasyon. Kasi may mga resource persons po na hindi nag-attend. Si Garma, hindi pumunta. Si Leonardo at iba pang mga resource persons. So tingnan natin ang susunod na kabanata. Abangan natin po.